So, ayan guys. So, check natin ano, spark plug number 1. Ayan. So, okay yung ating spark plug number 1. Ito naman yung spark plug number 3. So, okay yung ating spark plug number 3. Doon naman tayo sa number 2. So guys, ang layo ng marking natin ano. Yan. So guys, kaya ako gumamit ng timing light sa pag-a-adjust ng bulb clearance para magkaroon ako ng magandang reference doon sa ating bulb adjustment. Kasi yung pag-adjust ng bulb is part yan ng engine tuning or fine tuning. Ibig sabihin ng fine tuning, umaandar yung ating makina. So gusto natin siyang i-adjust, i-correct yung kanyang minor error para ma-optimize natin yung kanyang engine performance. Kasi guys, ang pinag-uusapan natin dito na adjustment is ito doon sa cold engine natin, intake at saka exhaust. Sa intake is 0.08 mm. Napakanipis lang yan. At saka 0.1 sa exhaust millimeter. 0.1. So, kung titingnan natin dito, ito yung ating cam lobe, ano? So, ito yung cam lobe natin. Ayan. So, hindi siya perfect, no? Ayan, no? Hindi siya perfect talaga na dito. So, naka-lobe nga siya. Ayan, no? Ngayon, kapag nagkamali, dati kasi tinitingnan natin yung position niya dito, no? Kung at saka ginagalaw natin yung kanyang rocker arm, no? Pag igalaw natin, ibig sabihin hindi nakatukod siya, hindi naka-open. Ayan. Kasi kapag ito nakatukod to dito, ayan, naka-open yung ating bulb, tapos iikot yun siya, ito naka-close yung ating bulb. Ayan. So dati yung ginagawa natin, dito tayo tumitingin sa position nito ng ating cam lobe. Minsan kasi hindi natin siya ma-perfect na opposite talaga niya, opposite dito yung position ng ating rocker arm. So minsan nakaganito. Ayan. So malaking bagay na yon kung ilang millimeter, kasi pag ganun siya ayan, so far naman guys, okay naman yung engine performance sa ganitong method ng pag-a-adjust ko gamit yung timing light. So share ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Medyo matagal lang sa unang setup, pero once na nagkaroon na kayo ng marking dun sa flywheel, madali na lang kasi hindi na kayo madali nyo na lang ma-identify kung nasa compression ba siya, nasa top dead center ba siya. So sigurado kayo na yung marking na yon na linagay nyo, doon talaga magpa-fire yung ating spark plug. At once na nag-fire yung ating spark plug, dapat nasa timing yung bulb. So hindi siya pa-close pa lang, so talagang close. At saka yung ating exhaust, close talaga siya. So yun yung ginagawa kong adjustment dito. So guys, ito ilalagay lang natin to sa spark plug number 1. So meron tong arrow dito. So yan, papunta yan dun sa spark plug. So ito, spark plug number 1 to. So ayan guys, no, check muna natin yung timing. So spark plug number 1. Ayan. Check natin dito.
Kita nyo to, yung marking na yan. At saka yung kulay puti. Yung marking na yan. So yun guys, yung number one step na importante dito sa gagawin natin. I-check muna natin kung nasa timing ba yung ating makina. So yun yung number one. Then tatanggalin natin to. Ayan. So yun guys, so naglagay ako ng marking dito. Yan yung palatandaan kung yung position natin dito. Ito yung ating spark plug number 1. Yan. So dito guys, ang ginagamit ko is yung 17. Yan. 17. Tapos ito, paikutin ko lang to pa clockwise. Yan, pag inikot ko to ng clockwise, iikot din yun doon, yung ating distributor. Yan. Iikot din yan. So dito guys, ito yung 10 degree. Ito yung, ang timing ko is 7 degree. Yung may isang guhit dyan. So itatapat lang natin siya dito. Ayan, pag kulang pa siya ng i-adjust pa natin ng konti. Konting-konti na lang para tumapat dito. Ayan, tapos ito yung palatandaan natin. Katutok na siya dito. Ayan. So meron palatandaan yan. So guys, dito sa ating flywheel, i-adjust pa natin siya ng konti dito. Ayan. Ayan, konti na lang. Tapos, dito ang gagawin natin, ito yung spark plug number 1, 2, at saka 3. So, naglagay lang ako ng marking. Ayan, naglagay lang ako ng marking dyan, isang dot para sa 1, 2, at saka 3. Ayan. So dito guys, konti pa, hindi pa siya nakatapat, ayun o. Ayan. So konting-konti na lang, itatapat lang natin siya. Itatapat lang natin siya dyan. Konti na lang yung adjustment natin. So ayun guys, no, na-adjust ko na dito, naitapat ko na siya dito. Ito yung sa ating spark plug number 1. Kung titingnan natin dito, ito yung number 1 natin. Ayan. So halos pantay na siya doon. Ayan o. Halos pantay na siya. Kanina mayroon pa siyang gap doon. So ayan, pantay na talaga yung ito at saka dito. Ayan. So ang gagawin natin guys, itong number 3. Kasi ang susunod na firing nito is number 3. Ito yung 2 natin. Ito yung 3. So paikutin lang natin, itatapat lang din natin dito. Ayan. So dito guys sa spark plug number 3, ayan. So nakatapat na siya dito. So magmo-mark lang kayo dito. Ayan, magmo-mark lang kayo. Tatlong dot kasi isa spark plug number 3 yan eh. Para kapag tinamaan niya ng timing light, makikita natin siya. So dito, ayan, so na siya, ayan. Ayan yun dyan. So dikit na yan siya. Ayan. Ayan. So ang next natin, ang next firing niya is yung spark plug number 2. Ayan. Spark plug number 2.
So guys, dito naman sa spark plug number 2, ayan. So pag nakatapat na dito, ayan, lagyan nyo lang ng marking. Ayan, lagyan nyo lang siya ng marking. Ayan. So ayan, nakatapat na siya dito. Tingnan natin. Ayan. Ayan. Ayan, yung spark plug number 2 natin. Ayan. Ayan, so tatakpan lang natin to. Ayan. So dito guys, ito naman yung plot niya, no. Ito yung plot. So ayan yung ating pointer, itong plot na yan. Ayan. So para hindi tayo magkamali, ayan, ito yan yung plot na yan. So yan yung pointer natin. So pasok mo lang yan. Ayan. Ayan. Ayan, then pagkatapos nyan, balik lang natin yan. Ayan. So i-double check natin guys. Ayan, bago tayo mag-adjust ng valve clearance, i-double check natin kung tama ba yung marking na inilagay natin. Ayan. Kasi ang magko-confirm na tama yung ating marking na inilagay ay yung timing light. So yun yung magiging basihan natin, yung timing light. So ayan guys, so check natin ano, spark plug number 1. Ayan. So okay yung ating spark plug number 1. Ito naman yung spark plug number 3. So okay yung ating spark plug number 3. Doon naman tayo sa number 2. So guys, ang layo ng marking natin ano. Yan. So guys, yung 1 natin okay, yung 3 okay. Andito siya sa guhit. Yung number 2 natin, yung number 2, medyo nandun siya no. So i-adjust natin yung ating marking dito banda, mga ganyan. Yan. So kaya nga minsan guys, may nag-a-adjust ng timing without timing light. So hindi yun siya ganun ka-accurate. So ang maganda talaga is gamit talaga kayo ng timing light. Kasi minsan matsatsambahan nyo na tama. Ayun, tulad dito sa spark plug number 3, naitama natin siya doon. So but dito sa number 2 ay medyo malayo yung ating marking. So yung susundin natin na marking is yung sa timing light. So i-adjust natin dito yung ating marking dun sa ating spark plug number 2. So guys, dito sa spark plug number 2, ayan, kinorek ko na. Ayan, naka-align na siya. Ayan, naka-align siya. Ayan, naka-align siya. Tapos dun sa ating timing light, ito yung lumalabas sa kanya no. So ito yung nakikita natin. So ang gagawin natin, magma-mark tayo dito kasi yun talaga yung firing niya. Ang reference kasi natin is yung timing light. So ginawa lang natin tong marking para meron lang tayong reference kung nasaan na yung ating marking. So ang gagawin natin is maglalagay lang tayo dito ito. Yan. Yan. So, habaan natin to para merong
So, yan yung magiging basehan natin, hindi yun. So, ito yung basehan natin sa spark plug number 2. Ayan. So, yun guys, ito, isang beses nyo lang naman to gagawin, ano, yung pagmamarking ng mga spark plug dito sa ating flywheel. Once na nagawa nyo na yan, next time na mag-a-adjust kayo ng valve clearance ay madali na lang. Ayan, kasi meron na tayong marking eh. So, ayun guys, no, check natin yung spark plug number 2. Ito. Ayan. So, yung spark plug number 2. Check natin dito. So, yun yung spark plug number 2. Yung number 3, okay naman yung number 3. So, okay na tayo guys. So, okay na guys yung ating number 2. Ito. So, ito yung unang marking natin. Tapos, nung gumamit tayo ng timing light, lumalabas dito yung, dito siya. So, nung linagyan na natin siya ng bago, at nagkaroon tayo ng chinek natin using timing light. So, dito siya tumatapat. So, ito yung tamang niya, timing para dun sa ating spark plug number 2. So, ayan, pwede nyo na itong tanggalin. Yan. Yan, pwede nyo na itong tanggalin. So, ayun guys, no, uulitin ko lang. Yung first step natin is, check natin yung timing nito, yung ating spark plug number 1. Check natin gamit ang timing light kung nasa 7 degree yung kanyang timing. So, yun yung ginagamit kong timing. So far, okay naman yung performance ng aking makina. So, yung iba, ginagamit nila 10 degree. So, ang ginagamit ko is 7 degree. So, once na check natin gamit ang timing light, okay naman. So, ang next natin is yung number 3. So, dun sa rotor, naglagay tayo ng marking. Ang next na firing niya is number 3. So, ilalagay lang natin, itatapat lang natin yung rotor at saka yung kanyang pickup coil dun sa 3. Then, once na nagtapat na siya, ay maglagay tayo ng marking. So, ayun yung 3 dots na linagay natin para dito sa spark plug number 3. Then, ang next naman is yung spark plug number 2. So, itatapat natin siya, yung kanyang rotor, doon sa pickup coil. Tapos, once na nagtapat na, is maglalagay tayo ng marking doon sa dito, sa ating flywheel. Ayan, meron ditong marking dyan eh. Ayan. Tapos, lagyan natin ng marking yung ating flywheel. Yun yung spark plug number 2. Tapos, to double check is gamit yung ating timing light. Paanda rin natin yung makina. So, check natin to. Check natin tong 3. So, okay naman. Nasa timing. So, na-tsambahan natin na itapat natin ng maayos yung pickup coil at saka rotor. So, nung linagyan natin siya ng timing light, okay siya. So, pero dito sa number 2, medyo malayo yung ating marking. Yun yung tinatawag nila na tansyahan. So, pero yung linagyan natin ng timing light, ang lumalabas, medyo malayo siya, no? So, yun. At least meron tayong reference marking. So, na-correct natin siya. Linagyan natin siya ng marking. Igamit yung timing light. Ayan. So, eto guys ay once nyo lang naman ito gagawin. Ang importante magkaroon lang kayo ng marking. Once na may marking na sa 1, 3 at saka 2, ay pwede na kayo mag-adjust ng valve clearance. So, kung bahala kung ano, kunyari ito, number 2 ang nakatapat. So, pwede na kayo mag-adjust dun sa cylinder number 2 ng intake at saka exhaust. Kasi sigurado tayo na nasa compression yun kasi doon nagpa-fire yung ating spark plug. Top dead center siya kasi doon siya nagpa-fire. So, base yun, accurate yun gamit ang timing light. Ayan. So, ang next naman natin is yun, number 1. So, kung ano yung matapat dito ng marking. Kung ang matapat dito is yung 1,
So yun yung gagawin natin doon sa cylinder number 1. Pag ito naman yung 3, yung pag tumapad siya doon sa tatlong dot, yun naman yung i-adjust natin, both intake at saka exhaust. So ang ginagawa ko guys, ito yung aking ever since ito yung ginagamit kong adjustment, 0.08 sa intake at saka sa exhaust, 0.10. Yan, at cold engine. Yan, so hindi ko na lang ipapakita guys yung pag-adjust ng valve clearance kasi madami namang gumagawa nun, ano. So ang importante lang is yung pag-setup nito gamit yung timing light. Ayan.